was a friend, and I have lived in the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I gave you everything. 'Cause your goodness running after, it's running after me. 'Cause your goodness running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I gave you everything. 'Cause your goodness running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, God, hallelujah. In all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, yeah. In all my life you have been faithful, so faithful, God. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, God. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Ano po na tunay po na siya po ay mabuting Diyos. Amen. Sa buhay po ng bawat sa atin. So sa lahat po ng nandyan po ngayon sa ating podcast for tonight, no? Shout out sa bawat sa atin. A blessed, joyful, victorious, and peaceful evening. And welcome back po sa ating pong online ministry na po ng Global Harvest Goshen Ministry. Ayan po. So tonight ay we are so excited ano po na dalhin sa inyo ang isang napakagandang awitin, no? The Goodness of God
from Bethel Music. So tingnan po natin ano po ba ang mensahe ng awiting ito sa likod ng awiting The Goodness of God, no? Tingnan po natin kung ano po ang ninanais po ng Diyos na makita po natin sa gitna ng awiting ito. Alright, The Goodness of God, no, by Bethel Music. Okay, listening to the Goodness of God song makes us pause and look back po sa buong journey ng buhay natin. Minsan kasi may napapansin natin ang problems kaysa blessings. Minsan ang nakikita natin, overwhelmed tayo sa laki ng problema kaysa blessings ng Panginoon. Pero kapag inaalala natin po ang mga times na akala natin wala ng pag-asa, doon natin nakikita na hindi pala tayo nag-iisa. Tama po. God was always there, guiding, protecting, and providing sa buhay po natin. So, yung line na all my life you have been faithful, no? Dun sa ating awitin na The Goodness of God hits differently. Tama po. Kasi totoo, kahit hindi tayo naging faithful minsan, siya nanatiling faithful sa atin. Kahit nagda-doubt tayo, nagkakamali, o lumayo sandali, hindi niya tayo iniwan. Amen? Hindi niya kailanman tayo iniwan. His goodness was steady kahit unstable ang emotions o feelings natin. No? At yung part na your goodness is running after me, no? Paulit-ulit sinasabi doon, your goodness is running after me, reminds us na ang Diyos hindi distant or cold. Hindi siya naghihintay lang na maging perfect po tayo bago niya tayo mahalin. Amen? So instead, siya pa ang lumalapit. Siya ang unang kumikilo. Siya ang humahabol sa atin. Wow, what a great God we have. No? This song, teaches us what? Gratitude and surrender. Kung napakabuti ng Diyos sa atin, how should we respond? Yan po ang tanong. Talaga namang napakabuti ng Diyos. How should we respond? Ano po ang tugon natin sa kabutihan ng Diyos? Hindi lang dapat sa kanta o Sunday worship, kundi po sa daily obedience, trust, and faith. Kaya po ang tunay na worship po ay ang pagbibigay ng buong buhay po sa ating Diyos. Now, in the end, the goodness of God is not just a song, because it's a testimony. At kung magiging honest tayo, marami tayong sariling stories of God's goodness. Tama po? Kailangan lang natin huminto, mag-reflect at kilalanin na sa bawat season ng buhay natin, mabuti ang Diyos. Amen? So tingnan natin, matatlong bagay sa likod ng The Goodness of God na awit na gusto ko pong makita natin. Number 1, faithful ang Diyos sa buhay natin. That's number 1, no? Faithful ang Diyos sa buhay natin. Tama po? Amen? So tingnan natin na sa likod ng awitin na yan ay mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Mabuti ang Diyos sa buhay natin. Sabihin mo nga, mabuti ang Diyos sa buhay ko. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kahit ano po ang mangyari, mabuti po ang Diyos sa buhay natin. Amen? So, ipinapakita po ng song na simula pagkabata hanggang ngayon, never nag-fail ang Diyos. No? Kahit may ups and downs, heartbreaks at disappointments, nandiyan pa rin po ang Diyos. His faithfulness is constant at hindi nagbabago kahit magbago po ang lahat, ang anumang sitwasyon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating ministry, maging sa ating buong mundo. Kapag binalikan mo ang buhay mo, di ba, makikita mo na God has always been there. Amen? God has always been there. So pangalawa, tingnan natin sa likod ng awiting The Goodness of God ay makita natin na hinahabol tayo ng Diyos ng kanyang kabutihan. That's number 2, no? Hinahabol tayo ng kabutihan ng Diyos. Can you imagine the God of heaven and earth? Siya ang naghahabol ng kanyang kabutihan sa atin. Sabi po sa lyrics, no?
Your goodness is running after me. No? Paulit-ulit po yun. Your goodness is running after me. Ibig sabihin po, hindi lang tayo ang naghahanap sa Diyos. Ang goodness niya mismo ang humahabol sa atin. Wow, wow, hallelujah. Kahit nagkamali tayo, nagkakasala tayo, nagkukulang tayo, hindi po tayo sinukuan ng Diyos. Di ba? Patuloy po siyang nagmamahal, nagpapatawad, at gumagabay. Wow, kahit minsan lumalayo tayo, God's goodness never stops pursuing us. And number 3 and last, ang mensahe ng awiting The Goodness of God is this. Ang response natin ay pagsuko at pagsamba. Yun po yung tugon natin sa kabutihan ng Diyos. Ang pagsuko natin at pagsamba sa Kanya. Dahil napakabuti ng Diyos, ang tamang response natin po ibigay ang lahat sa Kanya. Tama po? I give you everything. Doon sa sinasabi ng awit. No? I give you everything. Hindi lang ito kanta, kundi deklarasyon ng pagsuko o surrender. No? Ibinibigay natin ang buhay, plano at future natin sa Kanya bilang pasasalamat at uri ng ating pagsamba. You know, brothers and sisters in Christ, mga kababayan, when we recognize His goodness, we respond with what? Praise and worship and thanksgiving and full surrender. Kaya po, alam nyo, nung mensahe nito ngayon, sa gitna ng, in a world filled with the war, suffering, and uncertainty, no, sa buhay natin, sa paligid natin, sa mundo natin, the song, The Goodness of God, remind us that God's faithfulness does not disappear even in the darkest moments. Though the lyrics speak of how God's mercy never fails, and how His presence remains with us through the fire in the darkest night. Yan po. Ang mensaheng ito po ay, alam niyo, nagiging lalong makapangyarihan, no, sa panahon ng sitwasyon natin ngayon. No? Madalas pinag-iisipan ng digmaan ng mga tao kung nasaan ang Diyos, ngunit inaanyayahan ng awitin ang mga mananampalataya. Tayong lahat, naalalahanin na ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago kahit ang mundo po ay magbago. Amen. Hinihikayat po tayo nito na lumapit o kumapit sa pananampalataya, pasasalamat at pag-asa na nagtitiwala na patuloy na hinahabol ng Diyos ang sangkatauhan ng may pagmamahal at awa. So therefore in the midst of everything, no, sa buhay natin today and the future, the goodness of God becomes not just a worship song but a declaration of hope that despite violence and fear, uncertainty, God's goodness still surrounds us, calls us to trust Him, and inspire us to become instruments of peace in a hurting world. So nais ko pong dalhin sa inyo ang isang pangako ng Diyos mula sa Kanyang salita sa banal na kasulatan sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Ang sabi po doon, because of the Lord's great love we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Okay, so tayo po ay magtapos na po sa ating panalangin. Tayo po ay lumapit sa trono ng ating Diyos sa ating panalangin. Let us pray. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we just want to praise you, we worship you, we honor you, we glorify your name. We bless your name, for you are so good. You are faithful God. You are awesome God. You are great God, now and forevermore. Amen. Thank you for your goodness in our life, in our family, in our ministry, into our world, maging sa aming bansang Pilipinas, kahit sa kabila ng mga sitwasyon na nangyayari, still your goodness, no, ang siyang maghari. Kahit minsan hindi po namin nakikita agad ang plano po ninyo, pinapakita mo pa rin ang faithfulness po ninyo araw-araw. Salamat kasi po hindi mo kami iniwan
o pinabayaan man sa aming mga struggles, sa aming mga problems, sa aming mga difficulties, trials, and mga challenges sa aming buhay. Kaya po, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, tulungan mo kaming magtiwala lalo at mamuhay na may pusong puno ng pagpupuri, pagsamba at pasasalamat araw-araw sa aming buhay. So, we surrender, O God, everything to you, to the prayer throne of your grace. I bless all of ng aling mga listeners and viewers for tonight. Bless mo po ang kanilang family, life ministry, even lahat ng kanilang mga prayers, yung kanilang mga desires and plans before you, Lord. I pray and I declare we believe, we claim, it's done deal, yes, and amen and amen sa aming mga buhay. This is my prayer, this is my declaration. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Okay, so again, God bless po, shalom, and see you po again sa atin pong podcast ng Global Harvest Goshen Ministry. Bye-bye. Shalom, God bless.